Mga pamahiin, paniniwala at kaugalian ng mga Ilonggo. So, ang mga Ilonggo ay may apat na paniniwala at pamahiin tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ito ay ang pagdadalang tao, pagsisilang ng sanggol, tungkol sa pagbinyag ng sanggol at ang panghuli ay tungkol sa pag-aalaga ng isang bata. Ang dalawang unang nabanggit ay natapos na sa aking unang ulat at ngayon naman ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga pamahiin at paniniwala tungkol sa pagbinyag ng isang bata. So, ang una, naniniwala sila na ang isang batang ipinanganak ay dapat na mabinyagan sa lalong mas madaling panahon dahil naniniwala sila na may malaki itong kinalaman tungkol sa pagiging malusog at may malaki din itong kinalaman tungkol sa kaligtasan ng bata upang makaiwas ito sa mga sakit. Pangalawa naman, kapag ang isang bata ay umiyak habang ito ay nasa kalagitnaan ng pagbibinyag, naniniwala sila na ang batang ito ay lalaking matigas ang ulo, malikot at pilyo. Ngunit kapag ito naman ay tahimik, naniniwala sila na ito ay lalaking mabait. Pangatlo naman, sa binyag ng isang bata, kailangan sa binyag ng bata ay dapat maghanda pa rin ng kahit papano dahil naniniwala sila na kapag naghanda ay habang lumalaki ito ay marami itong pagkain. Pang-apat, ang mga ninong at ninang ng batang bininyagan ay dapat na magbigay ng pera upang sa paglaki ng bata ay maging madali o magaan sa kanya ang pagkuha ng pera at upang madali itong yumaman. Ang panghuli naman, sa pagbibinyag ng kambal, naniniwala sila na dapat idaan ito sa magkaibang pintuan dahil kapag naniniwala sila na dapat idaan ito sa magkaibang pintuan upang walang mamatay sa kahit na sino man sa kambal. Ang sunod naman ay tungkol sa pag-aalaga ng bata. Ang panguna ay ang tinatawag na pagbibili ng bata. Ito ay isang seremonya na idinaraos lamang kapag ang isang pamilya ay namatayan ng 2 hanggang sa 3 anak sa napakaagang gulang o edad pa lamang. At kung ang susunod na bata ay maaring magkaganon din. So, idinaraos itong tinatawag na pagbibili ng bata. Halimbawa nito, kapag meron kang kapitbahay na matagumpay sa pagpapalaki ng mga anak, ang iyong kapitbahay ay pupunta sa inyo at magdadala ng pera upang bilhin ang iyong anak. At ipinapahayag naman ng ina na sa seremonya niya ito na ipinagbibili na niya ang kanyang anak doon sa kapitbahay. At ang kapitbahay ay magbabayad ng pera o kahit na anong bagay upang bilhin ang iyong anak. Ngunit ang bata ay pag-aari pa rin ng kanyang mga magulang, ngunit sa ganitong paraan ay magiging malusog at makababawi o makaiiwas sa sakit itong batang ipinagbibili. Pangalawa naman ay ang tinatawag na abay. So,
naniniwala ang mga Ilonggo na hindi dapat hinahayaan na magbigay ng puna o biro ang isang tao tungkol sa bata na ito ay malusog dahil maaari itong maging dahilan ng pagkakasakit nito. Ngunit upang maiwasan naman ito, maaari silang gumamit ng salitang puwera abay o puwera usog bago magsalita ng mga puna o biro o mga pagbati. Pangatlo naman o ang panghuli sa pag-aalaga ng bata ay ang tinatawag na panagang. Karaniwan itong ngipin ng buhaya o anumang mga panagang o pangontra. Ang panagang ay pinaniniwala ang isang mabisang pangontra panlaban sa mga masasamang espiritu na may balak na puminsala sa bata. Sa iba naman, naglalagay sila ng piraso ng luya upang maging panlaban para sa mga masasamang espiritu. Tungkol naman sa pagliligawan, pagnonobyo, at pag-aasawa. So, naniniwala sila na kapag ang dalaga ay humawit sa harap ng kalan habang siya ay nagluluto at kapag humarap sa nagtatahip ng bigas ay makakapag-asawa ka ng isang matandang lalaki na parang lolo na. Naniniwala naman sila na maaari nilang malaman kung tapat sa kanila ang kanilang kasintahan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga kuko nito. So, kapag ang isang maputing marka ay nagsasaad na isa lamang ang giliw nito o siya lamang ang giliw nito, tapat ito sa kanya. Ngunit kapag maraming puti-puti ay nagsasaad ito na hindi ito maging tapat. Tungkol naman sa kamatayan, pagbuburol, libing at pagdarasal. Ang isang bata ay pinagbabawalan na magsuklay tuwing gabi dahil sapagkat naniniwala sila na ito ay makakapagpadali sa buhay ng kanyang mga magulang. Pangalawa naman, ang pag-alulong ng aso tuwing gabi ay nagpapahiwatig na si kamatayan daw ay nasa paligid lamang at handa nitong kunin ang isang nilalang. Pangatlo naman, ang pagpasok ng itim na paru-paro naniniwala sila na kapag pumasok ang isang itim na paru-paro ay sa isang bahay ay nagpapahiwatig ito na meron silang kamag-anak na namatay. Tungkol naman sa panahon at mga elemento. So, nahuhulaan daw ng mga tagakuha ng tuba sa Iloilo at Antique kung ang panahon ay magiging mabuti o masama sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga sisidlang kawayan na siyang pinag-iimbakan nila ng katas ng niyog. Kapag maraming bula sa ibabaw nito, naniniwala sila na magiging masama ang panahon dahil karaniwan naman ay konti lamang ang mga bula nito. Pangalawa naman,
meron silang tinatawag na ibong kanuyos, na kung saan kapag nakita nila itong pumunta sa hilaga ay naniniwala sila na may bagyo sa timog. At kung papunta naman ito sa timog, naniniwala sila na may bagyo sa hilaga. Pangatlo, kapag sa gabi naman nakita nila na ang mga bituin ay papalapit sa buwan, naniniwala sila na may paparating na bagyo. At ang panghuli sa aking ulat ay ang tungkol sa hayop at insekto. So, ito ay karaniwan ng pamahiin na kung saan pinaniniwalaan na kapag tumawid ang pusa sa ating daraanan ay maaring abutin ng kapahamakan o kamalasan. At ngunit maiiwasan naman daw ito kapag nanatili na lamang sa bahay at ipagpapaliban na muna ang lakad. Pangalawa, kapag kumukulog ay ipinagbabawal nila na laruin ng bata ang isang pusa dahil naniniwala sila na ang mga pusa ay tinuturing na pinagukunan o konduktor ng kidlat. At kapag hindi sumunod o tumalima ang isang bata sa paalalang ito ay maaari siyang malagay sa kapahamakan. Ang panghuli naman ay naniniwala sila na ang mga tiyonggo o ang mga unggoy daw ay pinalo ng sandok sa ulo dahil sa kanilang pagsuway sa kanilang magulang. Naniniwala sila na ito ay mga dating tao na pinalo lamang ng sandok sa ulo at naging unggoy. Yun lamang ang aking ulat. Maraming salamat.